What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Naniniwala ba kayo na tila'y nagiging puppet na lamang nila Tambalos at Liza itong si Bungit? Yan ang wika ni Sir Celis dito sa video natin ngayon. Paano ba naman kasi tunay nga na sobra ang pagkawik, no? Ang pagiging underperformance nito bilang presidente o leader ng bansa. Dapat di umano palitan na itong si Bonget ni VP Sara Duterte at walisan din itong mga pulpul na kongreso na nauupo sa Malacanang sapagkat mga tuta o young guns di umano ito ng bangag na administrasyon na patuloy ang adhikain na siraan ang mga Duterte. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung ako ang tatanungin, approve ako no sa sinabi ni Sir na dapat si VP Sara na lamang ang naging presidente no at hindi na itong si Bongit na ngayon kitang-kita na sa kanyang administrasyon na nagiging talamak na naman ang karahasan, krimen at ang pinagbabawal na gamot na magpahanggang ngayon pa nga hindi pa rin nasasagot ang katanungan ng nakararami patungkol sa pulboronic video na mayroon ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang maruming laro ng politika ni Marcos at ni Romualdez. Ang sindikatong Marcos Romualdez. Ang tawag ng iba diyan, Evil Triumvirate. Ang tawag ko diyan ay Troika Syndicate. Pag sinabing Troika, tatlo. Marcos, Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Yun po ang Troika Syndicate. Pwede rin pong tawagin na Evil Mafia. Yun po ang triumvirate ng Evil Mafia. Sila po ang talagang nagpapaandar ng maruming laro na ito. Kasi si Lisa Marcos, wala namang poder yan na totoo na nanggaling sa taong bayan. Pero ang poder ng kanyang asawa, inaabuso at ginagamit niya. At siya ang nagpapatakbo ng kung ano ang gawin ng kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay walang bayag, walang paninindigan, incompetent, hindi marunong magdala ng pamahalaan, walang leadership qualities at flower base. At ang isa, ang pinsan. So the center of powers sa Marcos presidency ay wala nakasentro kay Marcos Jr. na sa asawa at sa pinsan. At si Marcos, ang kanilang robot power facilitator. Robot lang talaga siya. Dahil siya ang inelect in an open election. Siya ang nanalo doon. But the exercise of the powers of the president ay wala sa kanya. Ceremonial president siya. Pag may parade in review sa mga armed forces of the Philippines sa mga kampo, pinupuntahan niya. Pero minsan na nagpa-parade in review, si Martin Romualdez, feeling presidential. Feeling presidente. Di ba? Pinagpalang umaga, turquoise blue for Eric, Mylene Acosta, best in declamation awardee, Sikoting, yes. Parang oratorical contest, no? Akala niya nag-i-speech siya sa entablado nung elementary at high school tayo. Ganun ang mga birada niya. Wala talaga. This is a ceremonial, good for nothing, flower-based president. Yan po si Marcos. Ang problema niyan, ang levers and control of power nasa asawa at sa pinsan. Pero dahil siya ang na-elect, kailangan nilang buhay si Marcos at umaandar bilang robot facilitator of power nila. Yan ang problema kung bakit itong mga komunistang terorista kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at ni Arlen Brosas na mamayagpag sa pundo, na mamayagpag sa pag-abuso sa poder at grabe ang paggamit sa kanila bilang mga pitbull at Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez at ni Marcos para mag-atake sa mga totoong naglilingkod sa ating bayan at mga totoong leader natin na nag-ayos ng ating pamahalaan like Rodrigo Duterte. At ngayon ay ipinagpapatuloy ang ganyang legacy of good governance ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. So klaro tayo dyan kung ano ang political crisis na ito. Mali po na i-concentrate natin kay Martin Romualdez o kay Lisa ang ating paniningil. Bagamat may pananagutan ng dalawang mga hinayupak na ito na abusado sa poder ng pagkapresidente ni Marcos Jr., the real accountability is in Marcos. That's why he has to be removed from office. In peaceful and legal means. Ulitin ko in peaceful and legal means. Hindi po revolusyon. Hindi po pag-aalsa, hindi madugo, hindi pag-aarmas. Mayroon po tayong opsyon na kapag incompetent at inutil ang presidente, the Filipino people can withdraw their sovereign mandate to the president by calling for his resignation. Thank you, Meg Raso, sa pagpapakulay. Deeply appreciated po. Hindi po mali na manawagan ang taong bayan ng resignation ni Marcos to step down from office.
sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang niya. Thank you, Miguel again. Hiniram niya lang sa taong bayan. Delegated sovereign power from the people yan. Even ito mga tuwadkom at abusado at Diyos-Diyosan at hari-harian ng mga congressman, sila po ay Correct. humihiram ng kapangyarihan sa mamamayan. The powers of the sovereign people are the real source of power and authority of anybody occupying a public office, being appointed man or elected at all levels, including ang mga hukom, including po ang mga kongresista at mga senador, lalo na si Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Mali po ang pagtingin ko na ang focus ng atake natin personal kay Marcos, sa kay Martin at kay Lisa. Let's bring the accountability to the President. Because kapag nawala si Marcos, mapuputol na rin ang illegal na pangingialam at pagmamaniobra sa kapangyarihan ng mga sindikato ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Because their levers and control of power will be eliminated the moment Marcos Jr. is removed from office by means of peaceful and legal way upon the call of the sovereign will of the people. People power bang iniisip ko? Yes. Agree ba kayo dun sa winika ni Sir, mga kababayan, na dapat na talaga mag-people power at paalisin sa pwesto itong si Bonget? Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, underperformance no ang ating presidente ngayon, lalo na pagdating sa pagsugpo ng mga krimen at karahasan sa ating bansa na malayong malayo siya sa dating Pangulo na si Tatay Digong. But it cannot be forced upon the people. It can only be called upon. Hindi po pwedeng armed forces of the Philippines ang manawagan yan. Because the armed forces of the Philippines cannot be the arbiter of power. They cannot determine sino ang upo at sino ang tatanggalin sa kapangyarihan. But they can only support and respect the sovereign will of the people in the collective action of the Filipino people kapag nagkumilos po ang respectable and strong numbers of the people to generate a political movement or a social movement that will make a standoff against the president to call him down, to step down from office or resign from his office as president. The most that the armed forces of the Philippines can do together with the Philippine National Police in the security sector is to respect and protect the guarantee of peaceful assembly of the people, and then they can call out the president by withdrawing their support to the commander-in-chief in order to abort a political crisis in government. Yan ang pwedeng gawin nila, but they cannot call out immediately the president without the factor of people massing up in public assembly calling for a people power on the basis of their sovereign will for the president to step down and make a constitutional transition of power, which is ang constitutional succession si Sara Duterte. Now you can understand, mga kababayan, bakit tinatarget nila Martin Tambaluslos at ng kanyang mga alipores na mga ganid at sakim sa kapangyarihan at pondo ng mga kongresista at ng kanilang alipores at mga asong ulol na tagapag-atake na mga komunistang teroristang party list nila like Franz Castro. Sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte target nila pero wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. He is now a political figure, an inspiration for the Filipino people, but the power that can be generated from the people's will should be targeted or should be directed to Vice President Sara Duterte as the duly recognized and duly guaranteed constitutional legal successor to the office of the President. Now you can understand bakit tinatarget ng lahat ng mga alipores at mga maruruming operator sa political operations na ito ni Martin Romualdez, ni Marcos at ni Lisa, si Sara Duterte, because she is the constitutional successor. She is the president in waiting. Thank you, Hirondina Jackman, for pakulay. Appreciate Correct, ko po. no? Threaten So klaro sila. tayo mga kababayan, this is beyond our personal affiliations or personal affection to the brand of leadership of the Duterte. This is about the legitimacy and validity ng pagiging tama ng pagtingin natin na nagkataon na ang may mabuting programa, may mabuting track record sa politika at sa ganun din po sa pamamahala ng ating bayan at ng ating gobyerno ay ang mga Duterte. So sila ang ating magiging alternative leaders kasi hindi pwedeng magkaroon ng vacuum. We're calling for the president to step down tapos wala tayong alternative. Hindi pwedeng tayo ay magkaroon ng revolutionary government kaagad because it will be illegal. Hindi sasama dyan ang armed forces of the Philippines. Ang mangyayari niyan parang junta, kagaya sa Myanmar. At kapag junta po yan, civilian military junta, mahirap kilalanin po yan sa mga association of countries like sa United Nations at sa mga ibang malalaking bansa. They might not legitimately recognize the constitution of a revolutionary government
like civilian military junta. Mahirap po yun, magulo. Doon tayo sa legal legitimate succession of power na nangyari noong People Power 2 sa kay Erap Estrada. Kasi sa People Power 1, the government almost went into vacuum. That was the revolutionary condition kay Cory Aquino. Pero nakita natin kung paano sinamantala ng mga dilawan. Kagaya ng mga remnants ngayon ng surviving ng mga dilawan na oportunistang politiko like Hontiveros de Lima and Trillanes. Hindi naman tayo papayag na magkaganon. Pero pwede bang umabot na magkaroon ng revolutionary government? Kapag naupo si Sara Duterte, pwede pong mangyari yan na magkaroon ng change of government system at habang ang pagtingin at pag-unawa ng taong bayan ay pwede pa, babaguhin natin ang sistema ng pamamahala na hindi makapasok sa Kongreso dapat ang mga kagaya ng mga komunistang teroristang sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosa sa Correct. itong mga walang utang na loob sa mamamayan at abusado sa poder at kapangyarihan at pondo like si Boy Tapang-Tapangan. Nagtataka nga rin ng taong bayan bakit nauupo pa yung mga rebelding komunista na yan sa Malacanang, no? Convicted na nga sa mga kaso, bakit hindi pa rin naipakukulong? Anong meron sa kanila mga kababayan? Na may sumusuporta ba sa loob ng Malacanang para makapagpatuloy sila sa paninira sa mga Duterte? Grabe naman talaga. Boy contempt NPA kalderong NPA si Paduano, si Pimentel, si Suarez, si Kimbo, si Saldico, si Martin Romualdez, pati itong si Pastor Colocoy Benny Abante at si Ako. Dapat ang mga ganyan hindi yan pumasok sa Kongreso. Abusado, hambog, walang respeto sa karapatan ng ordinaryong mamamayan, abusado pa sa poder at pondo. So, dapat baguhin talaga yan ni Sara Duterte kapag siyang naupo. It's me, Joy. Thank you sa pagpapakulay. But we cannot do it immediately unless Sara Duterte is now the president of the country. Please nakikita ninyo yung kalagayang ito. Kaya tinatarget si Sara Duterte because she is the real president in waiting. Kaya ang kanilang target sa kanya, dahil wala silang ma-issue na mga incompetent na uri ng pagka-leader si Sara Duterte, at wala rin silang ma-issue na siya ay nangungurakot, they're trying to paint mud or putik. Pinuputikan nila ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte by attacking the confidential fund na i-download lang sa kanya 2022 pa. Ulitin ko, pundo yun ng tatay niya na remaining siguro mga 50% or 45% of the budget ng Office of the President. Hindi inubos ni Pangulong Duterte, iniwan niya yan kay Marcos Jr. Pagpasok ni Sara Duterte, wala siyang budget na may gagalaw. Dahil nga wala namang malaking pondo si Leni Robredo bilang Vice President noon. Hindi rin siya humingi ng malaking pondo noon. Kaya naghingi siya ng support for confidential fund operations ng kanyang opisina sa Office of the President na budget kay Marcos. Inaprubahan nila yan. And in fact, in the first part of this scandalous attacks against Sara Duterte, it was no less than Lucas Bersamin, the current Executive Secretary of Bongbong Marcos, who happened to be the former Supreme Court Chief Justice, ang nagsabi na ang pag-download ng 125 million pesos from the contingency fund, confidential fund of the Office of the President to the Office of the Vice President, 122 million pesos was regular and a prerogative of the President kung saan niya ibibigay. Pero ngayon tahimik na sila at sila ay nagiging parte sa pag-discredit at pag-atake kay Sara Duterte. So saan dapat mag-report si Sara Duterte ng 125 million liquidation and utilization ng 125 million confidential fund niya noong 2022? Hindi po sa Kongreso. Hindi po kay Franz Castro sa bupols na nagdunong-dunungan na teroristang criminal convict na si Franz Castro. Hindi po dapat siya doon mag-report sa Congress. Not even kay Martin Romualdez. Si Sara Duterte should report kung paano na-utilize ang budget na yon na confidential fund from the confidential fund of the Office of the President, number 1, to the Office of the President. And I think she did it. I believe so. And then, nag-liquidate at nag-report na rin siya sa Commission on Audit. Wala pong tungkulin o karapatan o anumang mandato ang Kongreso na makialam sa audit process. It's the mandate of the Commission on Audit. COA po ang may karapatan dyan. Malinaw tayo dyan. Illegal at abusado at wala sa lugar itong ginagawang pag-iimbestiga nila kay Sara Duterte on confidential fund in the guise of their protecting public funds. Samantalang sila nga ayaw nilang busisiin ang confidential fund ng presidente na umaabot na higit 5 bilyon kada taon yan. Kasi alam nila bawal yan sa batas. There is a limited protocol of audit process na pwede mong gawin sa Office of the President lalo na pertaining to confidential funds. Kasi nga siya ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng gobyerno, he is entitled and he has the privilege for that. At si Sara Duterte ay mayroong pribilehiyo para dyan bilang pinakamataas na opisyal ng bansa. So klaro tayo hindi obligado mag-report o mag-explain si Sara Duterte sa Congress
because she did all the report to the Office of the President in 2022 and also to the Commission on Audit. During the time na hindi naman dapat ito binubusisi sapagkat kung bubusisiin natin ang lahat ng confidential fund and intelligence and security funds, you will open up the floodgates of a very dangerous national security nightmare. Kasi bubusisiin mo na rin ngayon pati ang confidential fund ng presidente. Bubusisiin mo na rin pati ang confidential fund and security intelligence fund ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ng ating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, at ng iba't ibang mga intelligence sectors and security-related agencies. What will prevent the CPP, NPA, NDF na pakialaman ang mga assets at informante ng gobyerno na tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa mga operations, kagaya namin noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, upang labanan ang mga terorista, kriminal, mga sindikato, at mga komunistang terorista kagaya nila Franz Castro na nag-i-infiltrate sa gobyerno, nagre-recruit ng kabataan, nag-i-infiltrate at nagre-recruit sa iba't ibang sektor at pumupundo at nagbibigay suporta sa New People's Army para magsagawa ng panununog, pangbobomba, pang-ambush sa ating mga pulis, mga sundalo at sa ating mga industriya na kanilang sinisira, pati mga negosyo at investments. Mulat sa poll, yan na problema ang kalakaran ng illegal na gamot sa Bilibid. Diyan ang source. Pagdating ni PRRD, yan, naghanap siya ng matinong Director General na ilagay at yun na nga, napili niya si General Bantag. Saksi ang sambayanan kung anong ginawa ni General Bantag sa Bilibid. Kaya lang, masakit na katotohanan, kung sino yung nagtrabaho ng gusto, siya pa ngayon ang nakasuhan. Kaya, ayun, nagtatago ang ating DG Bantag. So, pumalit, may bagong pamunuan na ang layunin is pagandahin ang pamamalakad ng Bucor at wakasan na ng tuluyan ang halakaran ng pinagbabawal na gamot. Ngayon, yun na nga, hindi lang si Ted Filon ang nabigla. Ako nabigla. I don't know sa inyo, nabigla ba kayo sa announcement ng DILG Secretary na dyan pa rin ang source? Ano bang dahilan? Bakit hindi nila mapatigil-tigil? Yun ang problema. Human rights. Pag hindi mo mabalansi yung human rights at saka human lives, ay problema talaga. Yun ang inaakusa nila ngayon kay PRRD dahil allegedly nasobrahan niya pag-violate ng human rights. Sabi naman ni PRRD, ikulong niyo ako, I'm willing mabulok sa kulungan. You are concerned with human rights? I am concerned with human lives. So, ito na, takot sila sa human rights. Kaya, problema. Yung sa loob, siguro may nakulong dyan na user. So, yung mga nagbibisita, nagdadala. Ang pagkakaintindi ko, hindi yan ang ibig sabihin ni Secretary Remulla na source pa rin. Yung mga nakakulong dyan, mga na-involve sa droga, sila yung malalaking isda, sila pa rin ang nagpapalakad. Sila nagko-control ng drug operation sa buong bansa. Parang ganun ang pagkaintindi ko sa announcement ng secretary. Medyo iba itong ipinapaliwanag ni General Katapang, yung nagdadala lang ng kaunti-kaunting volume na gagamitin sa loob. Ang nagpapalakad, nandyan sa loob. Kaya ang operasyon, nasa labas. So, paano Grabe, no? ma-stop? Hindi yung Panigurado mga pulis rin, mga nasa loob, mga nauupo din sa bilibid ang nasa likod ng ganyang kalakaran. Kasi logic na lang yun mga kababayan, bakit na nagiging supplier pang bilibid ng pinagbabawal na gamot kung walang mga nasa kapangyarihan ang pumuprotekta sa mga ito, no? search ka sa mga maliit na volume lang yun yung pinapasok. Gamit lang ng mga sa loob. So, ano ba ang magandang gawin? Again, it all boils down to leadership. Again, i-compare natin ang approach
before kay PRRD is talagang walang takot. Ngayon masyadong soft approach. Bloodless. Ayaw nila yung with compassion. So anong resulta? Ayun, halos lahat nagsasabi, bumabalik na ang dati. Ang dami nang natatakot na lumabas sa gabi. Ako mismo, marami akong nakakausap na mga taxi drivers. Kino-compare nila yung noon at ngayon. Panahon ni PRRD, sabi nila, wala kaming takot, sir. Ang sarap bumiyahe sa gabi. Ngayon, bandang alas 9, stop na kami dahil delikado. So, kung sino pa yung nakagawa ng mabuti para sa bansa, admittedly, may mga kakulangan. Yung alleged victims ng extrajudicial killings, totoo yan, nangyari yan. Kaya lang, hindi naman yun state policy. Hindi naman iniutos ng Pangulong Duterte. Kagagawan yun ng mga ilang pulis. That's their personal accountability. Kaya nga may nakasuhan, may nakulong, may ongoing pang kaso. Ngayon, ang ginagawa sa Quadcom, pinapalabas na walang nangyaring maganda. Ang tinitignan na lang yung mga alleged victims ng AGK, hindi nila tinitignan, hindi nila ini-invite, hindi nila pinapakinggan yung kamag-anak naman ng mga naging biktima ng masasamang elemento. Hindi nila pinapakinggan yung ordinaryong mamamayan na nakaramdam ng katahimikan panahon ng nakaraang administrasyon. So, good luck sa Bilibid na sana matigil nyo na once and for all ito para sa kapakanan ng ating future generation. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.